Kap, may balita na ho ba sa kaso ng asawa ko? 1 linggo na lumipas mula nung mailibing siya eh. Pero bakit hindi pa rin ho nakakasuhan ng pumatay sa kanya? Alam mo, Iha, hanggat wala kayong matibay na ebidensya, malabong maipakulong mo ang taong tinutukoy mo. Kaya ang mabuti pa, maghanap ka na lang ng abogado mo. Saan naman ho ako makakahanap nun, Kapitan? Sa pagkakaalam ko ho kasi, may bayad ang pagkuha ng abogado. Abay, hindi ko na problema yan. Kailangan mong gawa ng paraan kung gusto mo pang makakuha ng hustisya para sa asawa mo. Baka naman pwede niyo akong tulungan, Kap. Naubos na kasi ang ipon ko mula nang mailibing ang asawa ko. Alam mo, Iha, gustuin ko mang tumulong, wala rin ako magagawa. Alam naman nating pareho na may kapit kay Mayor ang taong inaakusahan mong pumatay sa asawa mo. Totoo man yun o hindi, good luck na lang kung makukuha mo ang hustisyang hinihingi mo. Isa pa, kung pera naman ang kailangan mo, hindi rin kita mabibigyan ng sapat na halaga dahil kulang na kulang din ang pondo ng barangay ngayon. Kaya pasensya ka na. Pero Kap, wala na ho bang iba pang paraan? May paraan pa naman siguro. Yun nga kung may maipapakita kang matibay na ebidensya. Kung wala, wala ka na magagawa pa, Iha. Alam mo naman na ang lahat ay may kapalit at kabayaran. Kahit sabihin mo pang isa ka sa naging saksi, walang maniniwala sa'yo, lalo na't asawa mo ang involved dito. Halos mawalan na ng pag-asa si Flerida sa sinabi ng kapitan ng kanilang barangay. Mula nang masaksihan niya kung paano binugbog at sinagasaan ng kanyang asawa at binawian ng buhay, kailanman hindi naging pabor sa kanila ang batas at nakatataas. Ipinalabas ng nag-imbestiga na aksidente lamang ang nangyari. Sinabi pa nila na ang asawa raw ni Flerida ang nag-amok ng away matapos nitong malasing. Susunduin na sana siya ng asawa niya noon, subalit yun ang tagpong inabutan niya. May naging saksi man maliban sa kanya, alam niyang hindi naman siya magagawang tulungan ng taong yun. Dahil yun mismo ay pamangkin ng taong pumatay sa kanyang asawa. Nang akmang magpapaalam na siya kay kapitan, mabilis siya nitong pinigilan. Kung talagang nangangailangan ka at porsigido, Iha, pwede kitang pahiramin ng perang mula sa personal savings ko para makakuha ka ng magaling na abogado. Yon ay sa isang kondisyon. Anong kondisyon yun, Kap? May isang pabor lamang akong gustong hingin sa'yo. Anong pabor yun, Kap? Basta ho, kaya ko lang gawin, walang problema. Pwede mong pag-isipan ang inaalok ko sa'yo, Iha. Basta pumunta ka bukas ng hapon sa farm. Hindi kasi ako uuwi ng bahay dahil kailangan kong bisitahin ang aking piggery. Tinanguan na lang ni Flerida ang kapitan. Ngunit sa loob-loob niya, may hindi maganda siyang nararamdaman o naging masamang kutob sa gusto nitong hinging kapalit. At dahil talagang kailangan niya yon para sa pagkamit ng hustisya ng kanyang asawa, wala siyang nagawa kundi ang pumunta sa tinutukoy nitong lugar. Kinaumagahan, bago pa siya makasakay sa pinara niyang tricycle, may matanda siyang nasalubong sa daan. Pinagbabato ito ng mga kabataang naglalaro sa lansangan. Kaya tinulungan niya ito at itinaboy ang mga bata. Doon niya napansing madungis ang matandang babae at mukhang gutom na gutom pa. Nakadama siya ng simpatsya sa matanda dahil naalala niya rito ang kanyang lola. Ayos lang ho ba kayo, Lola? Naku, salbahe talaga ang mga batang yun. Hindi na naawa sa inyo. Walang problema, anak. Ayos lang ako. Sanay na rin naman ako eh. Ganun talaga, narurumihan at nababahuan sila sa akin. Kaya nila ako binabato para umalis. Naghahanap lang naman ako ng makakain dahil kagabi pa ako hindi kumakain, anak. Ho? Naku, kawawa ho pala talaga kayo. Teka ho, may naitabi pa ako ritong tinapay at tubig. Sa inyo na lang ho ito. Saka ito rin ho, 50 pesos. Pasensya na ho, yan lang ang maibibigay ko sa inyo. Pamasahe ko na lang kasi paalis ang naiwan sa akin. Abay, walang problema, iha. Malaking bagay na ito. Sadyang kay buti mo.
Sana makuha mo na ang sagot na gusto mong makuha. Magtiwala ka lang, iha. Matutupad din ang lahat ng mithiin mo at pangarap. Matuto ka lamang maghintay. Ho? Ano hong ibig niyong tukuyin, Lola? Saka bakit parang tanggapin mo ang munting regalo ko, iha? Sana'y gamitin mo ito sa mabuti hanggang sa muli nating pagkikita. Matapos yun sabihin ng matanda, mabilis nitong tinakpan ang mga mata ni Flerida gamit ang isa nitong palad. Hindi naman niya malaman kung ano ang magiging reaksyon sa biglaang ginawa ng matanda. Ngunit pakiramdam niya, tuluyan siyang natuod. Naramdaman niya na lang kasi bigla ang unti-unting pagdaloy ng mainit na enerhiya sa kanyang buong katawan mula sa pagkakahawak nito sa kanyang mga mata. Kusa rin siyang napapikit at hindi na malayan agad nang inalis ng matanda ang palad nito sa kanyang mga mata. Pagmulat ni Flerida, ipinagtataka niya kung saan na napunta ang matanda. Bigla na lang kasi itong naglaho na parang bula, na kahit anong suyod at masid niya sa paligid, hindi niya na ito namataan pa. Hala, saan na napunta si Lola? Bakit siya biglang nawala sa harapan ko? Kanina lang, paano nangyari yun? Naguguluhan man, muli na lamang siyang tumuloy sa kanyang pakay dahil malayo-layo rin ang farm ni Kapitan. Dapit hapon na nang makarating si Flerida. Ngunit pagdating niya, hindi niya inaasahan ang pabor o tamang sabihing kapalit na hinihingi ng Kapitan. Naihibang na ho ba kayo, Kapitan? Bakit ko naman ibabayad ang sarili ko sa inyo? Di bali nang hindi niyo ako mapahiram, pero hindi ko magagawang ibaba ang sarili ko para lang sa pera at sa hustisyang kailangan ng asawa ko. At least lang ho, konting respeto naman para sa asawa ko. Gayong kalilibing lang niya. Alam mo, Iha, hindi naman ako mahirap kausap eh. Kung ayaw mo sa gusto kong mangyari, aba, bahala ka na sa paghahanap ng abogado at hustisyang sinasabi mo. Pero kung magbabago ang isip mo, anytime ay pwede mo naman akong puntahan dito sa farm. Maliban sa day off ng mga tauhan ko tuwing ganitong araw, solo rin natin ang lugar at walang magiging istorbo. Kailanman hindi ako papayag sa alok niyo, Kapitan. May respeto rin ho ako sa inyo. Pero dahil sa nalaman ko, nagbago na ang isip ko. Salamat na lang. At sana, sa susunod na eleksyon, wala nang bumoto sa ng mga kabarangay natin. Pinapatawa mo ko. Hindi lang ang taong yun na may kapit sa itaas. Huwag ka rin sana magkakamali magsumbong mula sa napag-usapan natin. Alam mo na mangyayari sa'yo. Makakaasa ka, Kap, kung hindi mo na itutuloy ang mga binabalak mo. Mahal ko ang asawa ko na kahit wala na siya, hindi ko gagawin ang kumapit sa patalim o ang magbenta ng aliw para lang sa salapi. Tignan lang natin kung hanggang saan ang paninindigan mo. Isang araw, babalik ka rin sa akin, Iha. Hihintayin kong mangyari yun. Huwag ho kayo mag-alala, Kapitan. Dahil isa ho akong loyal na asawa at may prinsipyo sa buhay. Umalis si Flerida nang may galit sa dibdib. Nilakad niya na lamang ang daan pa uwi sa kanila kahit abutin pa siya ng ilang oras sa daan. Naibigay niya na kasi sa matandang palaboy ang natirang pera niya, kung kaya't halos hindi niya na maigalaw pa ang mga paa nang makauwi siya. Ipinagpasalamat na lang din niya na hindi na siya nagawa pang puwersahin ng Kapitan. Dahil kung sakali, alam niyang wala naman siyang laban dito. Kinabukasan, matapos ihatid ni Flerida ang gulay na kanyang hinarvest sa palengke, nagkaharap sila ni Antonia na siyang pamangkin ng lalaking pumatay sa kanyang asawa. Sinadya pa nitong harangan ang kanyang dadaanan kasama ang mga kaibigan nitong mga social climbers katulad nito. Oh, look who's here. Flerida, right? Kumusta naman ang buhay natin ngayong wala nang inaasahan mong mister? Mahirap ba? Kung wala kang ibang sasabihing matino, Antonia,
Mabuti pa't tumabi ka muna dahil nagmamadali ako. Aba, inuutusan mo ba ako? Bakit? Ano bang ipinagmamalaki mo ngayon? Yung pagiging magsasaka mo? Basta isang mahirap, sa putikan lang din ang bagsak. Kawawa ka naman pala. Diba, girls? Bilang tugon ng mga kaibigan nito, nagawa pa nilang magtawanan na para bang hindi si Flerida ang pinag-uusapan nila. Kung tignan nila siya para lamang siyang dumi sa kanilang mga mata. Ngunit nagtimpi si Flerida ng patulan ng mga ito dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao roon. Bumuntong hininga siya at seryosong tumingin kay Antonia na may nakakalokong ngisi. Antonia, ayoko ng gulo. Kaya please lang, paraanin niyo na ako dahil nagmamadali ako. Kung ayoko, may magagawa ka ba? Saka may gusto rin pala akong sabihin at ipaalala sa'yo. At dahil nagkita tayo, ngayon ko nasasabihin. Ano yun? Lumapit kay Flerida si Antonia na halos ika-atras niya naman. Subalit hindi niya inaasahang haharangan siya sa likuran ng dalawang kasama nito. Bumulong ito sa kanyang tenga na siyang ikinatulala at lalong ikinapuot ni Flerida. Kung ako sa'yo, hindi ko na itutuloy ang kaso laban kay Uncle. Dahil matutulad ka lang din sa asawa mong sa hukay ang naging bagsak. Naiintindihan mo ba, Flerida? Bakit niyo ba ito ginagawa? Alam mo ngang tiyuhin mo ang may kasalanan ng lahat. Bakit kailangan mo siyang ipagtanggol? Gayong mabigat ang ginawa niya. Pinatay niya ang asawa ko, Antonia. At alam kong alam mo ang tunay na nangyari. Dahil isa ka rin sa naging saksi. Paano niyo nasisikmura ang ganito? Ang magbulag-bulagan sa ginawa niyong kasalanan. Huwag mo nga akong pagtaasan ng boses na babae ka. Sa tingin mo, may maniniwala pa sa'yo sa mga ibinibintang mo? Asa kang may papanig sa tulad mong hampas lupa. Sumusobra ka na, Antonia. Kung hindi ko lang alam na nagkagusto ka rin sa asawa ko noon, iisipin kung may pinaguhugutan ng galit mo sa akin. Kahit na hindi naman kita inaano. Kayo na nga ito may kasalanan sa asawa ko. Tapos kung makapagsalita ka, parang kayo pa naging biktima. Magtiyuhin nga kayong parehong masahol pa sa hayop ang ugali. Aba, hinahamon mo ba ako? Hoy, huwag kang basta mambintang ha. Baka ikaw ang ipakulong ko. Sige, kapag nakahanap ako ng abogado, sa korte na lang tayo magharap ulit. Hindi na napigilan pa ni Flerida ang sariling makapagsalita ng ganon dahil sa pagpipigil ng kanyang galit. Ngunit nagawa lamang ulit tumawa ng magkakaibigan. Bago pa ulit may masabi ang grupo ni Antonia, tinabig niya ito para lamang makadaan. Ngunit ang walang hiya ay nahablot ang kanyang buhok, dahilan para sumakit ang kanyang anit. Subalit bago pa magkagulo at mauwi sa pisikalan, umiwas na lamang siya. Hoy babae, saan ka sa tingin mo pupunta ha? Hindi pa tayo tapos. Nagbingi-bingihan na lamang si Flerida maging sa kanilang mga paratang at pangungutya sa kanya. Wala na rin siyang pakialam pa sa sasabihin o iisipin ng ibang tao. Ang mahalaga, ipinaglalaban niya kung ano ang tama. Ngunit ng gabing yun, hindi niya inaasahang pupuntahan siya ni Goryo, ang taong kinasusuklaman niya na siyang pumatay sa kanyang asawa. Bakit ka narito, Mang Goryo? Nagsumbong na naman ba ng maling akusasyon ng magaling na pamangkin mo? Ano itong naririnig kung handa kang ituloy ang kaso? Sa tingin mo magtatagumpay ka? Bakit? May ebidensya ka ba may papakita? Mukhang lakas ng loob mo ah. Baka gusto mo rin... Sige, ituloy mong binabalak mo. Dahil hindi ako mangingiming itaga itong hawak kong itak sa leeg mo. Aba, ang tapang mo ah. Bakit? Kaya mo ba talaga akong labanan? Mahinang babae ka lang. Ni yung asawa mo nga walang kalaban-laban eh. Ikaw pa kayang... sa bagay, siguro naman pagdating sa kama may ibubuga ka. Kaya nga siguro hindi nagustuhan ng gagong yun ang pamangking ko eh. Dahil mas magaling ka pala sa kanya. Bakit kaya hindi natin subukan? Huwag kang magkakamali, Mang Goryo. Dahil hindi talaga ako mangingiming patayin ka. Wala na akong pakialam pa sa mangyayari pagkatapos nito. Masiguro ko lang na maigaganti ko ang asawa ko. Tss,
Alam kong hanggang salita ka lang naman eh. Tandaan mo, mas malakas ang kapit ko sa taas. Ikaw, hamak na mahirap na magsasaka lamang. Pwede ko rin kunin ang sapilitan ng taniman niyo kung gugustuhin ko. Pero dahil naaawa ako sa'yo, kaya hindi ko pa yung ginagawa sa ngayon. Pwera na lang kung susundin mo ang iuutos ko sa'yo at ang gusto kong mangyari. Hindi ko gagawin yon. Kaya kung wala ka ng iba pang sasabihin, umalis ka na. Dahil sa leeg mo na talaga mapupunta tong hawak kong itak. Tignan lang natin kung hanggang saan ang tapang mo. Dahil babalik at babalik ka rin sa akin para lang magmakaawa. Bago pa ito mahabol ni Flerida ng itak, umalis na rin ito agad nang may nakakalokong ngisi at pagbabantang iniwan sa kanya. Matalim ang mga matang nasundan na lamang ito ng tingin ni Flerida. Bumulong siya sa hangin ng isang sumpa dahil sa tindi ng galit niya at panggigigil para dito. Isang araw, may kalalagyan ka rin, Manggoryo. Sinisiguro kong makakamit din ng asawa kong hustisyang para sa kanya. Kinabukasan, nabulahaw si Flerida dahil sa malalakas na katok sa pintuan ng kanyang kubo. Naririnig niya ang galit na boses ni Antonia mula sa labas na halos gusto nang sirain ang pinto. Bago niya ito hinarap, siniguro niyang hawak niya ang itak ng kanyang asawa. Dahil kung magkakamali ang mga itong saktan siya, magagawa talaga niyang depensahan ang sarili. Ang aga-aga nang bubulaho ka? At ano na namang rason kung bakit nandito ka, ha, Antonia? Hindi pa ba sapat ang pamamahiya mo sa akin sa harap ng maraming tao? Talagang may gana ka pang itanong yan? Sa tingin mo, anong dahilan kung bakit ako narito? Siguro may kinalaman ka kung bakit nabugbog at nasagasaan ng uncle ko, ano? Sabihin mo, may mga inutusan ka rin bang tao para gawin nila yun kay uncle? Anong pinagsasasabi mo? Ano man yung paratang mo sa akin, wala yung katotohanan. Kung hindi ka patitigil sa panggugulo, pareho ko kayong ipakukulong ng tiyuhin mong mamamatay tao. Bawiin mo, sinabi mo. Hindi mamamatay tao ang uncle ko. Iniiba mo lang ang kwento dahil alam mong guilty ka sa ginawa mo sa kanya. Ano man ang ibinibintang mo, wala akong kinalaman doon. Kung nangyari man ang sinabi mo, bagay lang yun sa magaling mong tiyuhin. Sige, dahil matapang ka, humanda kang babae ka. Makikita mo, gaganti kami. Nang umalis si Antonia kasama ang nagsisilbi nitong alalay na mukhang natakot sa hawak niyang itak, saka lamang nakahinga ng maluwag si Flerida. Ngunit napapaisip din siya sa sinabi nito tungkol sa nangyari kay Manggoryo. Mukha kasing kinarma ito at nangyari din dito ang ginawa nito sa kanyang asawa. Akmang papasok na sana siya ulit nang bigla na lang kumirot ang kanyang sentido. Partikular na sa itaas na bahagi ng kanyang mga mata. At kanina, habang kausap niya si Antonia, napansin ni Flerida ang kakaibang usok o itim na aninong bumabalot sa katawan nito. Ganon na ganon din kasi ang sa tiyuhin nito. Subalit mas makapal nga lang yun na parang masamang enerhiyang bumabalot dito. Napapansin ni Flerida na parang may kakaibang nangyayari sa kanya matapos magpunta sa farm ni Kapitan. Hindi niya rin inaasang ipatatawag siya nito sa barangay matapos nang nangyari kay Manggoryo. Naging critical daw kasi ang lagay nito matapos mabasag at mabali ang ilang parte ng ribs nito at buto sa paa. Bakit, Kap? Naghihinala rin ba kayo sa akin na may kinalaman ako sa nangyari sa taong yon? Bakit? May matibay rin ho ba kayong pruweba o ebidensya na makapagtuturo na may kinalaman ako sa nangyari? Alam naman nating pareho kung ano ang likaw ng bituka ng taong yon. Malay nyo, nakahanap din siya ng katapat niya kaya siya nagkaganon. Bakit hindi mo na lang aminin ang totoo, Iha? Pwede naman natin pag-usapan kung ano talaga ang kailangan para... Ganyan ho ba talaga kayo, Kap? Naturingan kayo namumuno ng barangay natin, pero hindi pantay ang tingin nyo sa aming nasasakupan nyo. Sa tingin nyo ho, anong laban ng isang babae at mahinang tulad ko? Saka alam nyo rin na walang-wala ako ngayon. Tanging pagbebenta na lang ng kakarampot na gulay na tanim ko ay kinabubuhay ko matapos mamatay ng asawa ko.
Anong ibabayad ko sa mga taong yun para utusan silang gawin yun? Huminahon ka muna, iha. Hindi naman sa ganun na... Paano ko hihinahon, Kap? Kung bigla nyo na lang ako ipatatawag dito na parang isang hukom na kailangan yung parusahan sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa. Hindi na ho ba kayo naaawa sa amin, Kap? Wala na ang asawa ko. At nag-iisa na lang din ako. Tapos pagtutulungan nyo pa ako. Halos umiyak na si Flerida sa tindi ng pagpipigil ng emosyon. Natigilan naman ang kapitan at sumenyas to sa kasamang mga tano doon. Pinapauwi raw muna siya nito ngunit under observation siya sa loob ng ilang araw. Kailangan din daw imbestigahan ang nangyari kay Mang Goryo at sa mga may gawa nun sa kanya. Tahimik namang umuwi si Flerida sa kanila. Para siyang nauupos na kandila ng mga oras na yon. Muli, nagbitaw siya ng salita na tila sumpa para sa mga taong nang api sa kanya. Kinaumagahan, nabalitaan niya na lang na isinugod daw si Kapitan sa ospital nang bigla na lamang itong sumuka ng dugo. Matutuwa na sana siya sa nangyari nang bigla na lang siyang matumba dahil sa pamamanhid ng kanyang mga binti. Bigla siyang nanghina kasabay noon ang pagkirot muli ng kanyang sentido at itaas na bahagi ng mga mata. Doon pa lang ay kinutuban na siya ng masama na tila may kapalit ang lahat ng mga karmang natatanggap ng mga taong yon. Ano itong nangyayari sa akin? Bakit parang ako pa yata itong kinakarma? Masama bang ipinaglaban kong hustisyang kailangan ko para sa aming mag-asawa? Bakit ganito? Tumawag ang kapatid niya na nasa kabilang bayan lamang at nalaman niyang nagkasakit daw ito ng malubha at kailangan ng mahaba-habang gamutan. Ang problema nito, wala itong perang magagamit para doon. Halos panghinaan lalo ng loob si Flerida sa nalaman. Dahil maging siya ay wala ring kakayahang tulungan ng kapatid para sa anak nito. Nang hapon ding yun, natagpuan niya na lamang na isa-isang namamatay ang alaga nilang manok. At maging ang kambing na inahing hindi pa nakakapanganak, nakita niya na lamang na isa ng malamig na bangkay. Halos maghinagpis lalo si Flerida. Naisip niyang ibenta na lamang ang sakahan na pag-aari ng kanyang asawa upang makatulong na rin sa kanyang kapatid na nangangailangan. Nang gabing yun, muli niyang naging panauhin si Antonia. Subalit sa pagkakataong yun, mahinahon na ito at mukhang seryoso. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Flerida. Nabalitaan kong ibebenta mo raw ang inyong sakahan. Bakit hindi mo na lang yung ibigay kay Uncle bilang kapalit para sa hospital bills niya at gamutan? Nahihibang ka na ba, Antonia? At bakit ko naman yun gagawin? Alam natin pareho kung ano ang totoo. Inosente ako kaya wala kang karapatang paratangan ako at utusan ng dapat kong gawin. Sa asawa kong sakahan, hindi ba dapat ang uncle mo magbigay ng para sa ginawa niyang pagkitil sa buhay ng asawa ko? Aba, hindi lang pala kayo pamilya ng kriminal. Pamilya din pala kayo ng mga kawatan. Anong sabi mo? Alam mo, hayop ka talagang babae ka. Tingnan lang natin kung hanggang kailan yung paninindigan mo. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, makukuha rin namin ang kung anong natitirang meron ka. Sa bantang yun ni Antonia, humulagpos ang pagtitimpi ni Flerida. Sinugod niya ito at nakipagsabunutan dito. Kahit na mas matangkad at malaking babae ito ay hindi siya nagpatalo. Gayong batak siya sa trabaho, hindi katulad nitong puro pagpapaganda at lakwat siya lang ang ginagawa sa araw-araw. Inawat lamang sila ng mga nakiusyoso roon nang makitang pareho na silang nagtamo ng sugat sa katawan. Hindi pa tayo tapos na babae ka. Humanda ka dahil isusumbong kita sa mga uncle ko nang may kalagyan ka. Maghihintay ako, Antonia. Siguraduhin mo lang na mauuna silang gumanti kaysa sa akin. Tingnan lang natin. Ngunit hindi inaasahan ni Flerida ang mangyayari sa kanya ng gabing yun. Bigla na lang kasing sumakit ang palibot ng kanyang leeg. Nangapal yun at kumirot. Nang kapain niya, nagulat siya nang may ilang mga bukol na tumubo roon. Hindi rin siya nakatulog dahil sa sobrang kirot noon na animoy may mga gumagalaw sa loob ng kanyang laman.
Maging ang kanyang mga paa ay halos hindi niya na mailakad pa. Isang tanghali, may kapitbahay siyang dumalaw sa kanya. Ibinalita nito ang nangyari kay Antonia. Namagaraw kasi ang bibig nito na halos hindi na makapagsalita pa, na tila ba pinutakte ng maraming bubuyog. Matapos niya yung malaman, hindi nakaramdam ng tuwa si Flerida. Dahil maging siya ay lumalala rin ang karamdaman ng mga panahong yun. Higit sa lahat, matapos malaman ang nangyari kay Antonia, muling kumirot ang kanyang sentido. Dahil sa hilo'y napahiga siya. Anong nangyayari? Bakit ganito? Ganun na ba ako kasama para parusahan ako ng ganito? Sila nagkasala sa akin pero bakit ako tong lalong pinarurusahan? Diyos ko, kung totoo man ang himala at awa niyo para sa tulad naming parang basura lang sa lipunan, naway dinggin niyo ang panalangin ko. Muli ho akong lumalapit sa inyo. Nagmamakaawa akong tanggalin niyo na ang anumang sumpang bumabalot sa akin ngayon. Humihingi rin ho ako ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakamali ko at mga iniisip tungkol sa mga taong nagkasala sa amin ng asawa ko. Kayo na ho ang bahala sa lahat. Pakiusap. Taimtim na panalangin ni Flerida sa kauna-unahang pagkakataon. At himala namang dininig siya ng may kapal. Unti-unting bumuti ang pakiramdam niya. Subalit tuwing pagkagat ng dilim, naroon pa rin ang mga bukol sa kanyang leeg na kumakalat na rin sa ibang parte ng kanyang katawan. Naroon ang pakiramdam na parang may mga uod o buhay na nilalang sa loob ng kanyang balat. Makirot na masakit, nakangingilo sa pakiramdam. Nang hapong yun, balot na balot siyang lumabas gamit ang balabal upang ibenta ang natira niyang pananim. Dahil bukas niya pa raw malalaman kung may bibili nga sa kanilang sakahan. Hindi inaasahan ni Flerida na may mababangga siyang isang binatilyo dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Naku, ayos ka lang ba to? Pasensya na ha, kung hindi kita napansin agad. Ayos lang po ako, ate. Kayo po ba ayos lang? Ha? Oo naman, ayos lang ako. Ikaw na nga itong nabangga ko, ikaw pang magtatanong sa akin yan? Sigurado po ba kayo, ate? Sa nakikita ko po kasi, hindi talaga kayo maayos. Baka pwede ko po kayong tulungan. Ano naman ang problemang nakikita mo sa akin? At paano mo naman ako matutulungan, Aber? Hindi akong tutulong sa inyo, ate. Pero may kilala akong siyang makakatulong sa inyo. Paano? At nakasisiguro ka ba? Nakikita kong isinumpa ka, ate. At sa tingin ko, hindi naman ganun kalakas ang may gawa niya sa'yo. Ano, payag ka po ba? Sasamahan kita sa kanya kung handa ka na po. Paano naman ako maniniwala kung nagsasabi ka ng totoo, ha, Totoy? Hindi po Totoy ang pangalan ko, kundi Zenon. Tiyuhin ko po ang isa sa pinakamalakas at magaling na albularyo sa kabilang bayan. Nandito lang po ako para bumili ng gulay na kailangan ni Lolo. Sigurado ka bang matutulungan niya ako? Bakit hindi po natin subukan? Matapos maibenta ni Flerida ang natira sa kanyang mga gulay na si Zenon pa mismo ang pumakyaw sa iba, agad na siyang sumama sa binatilyo. Pagdating sa kubo ng isang may edad ng lalaki, sinalubong si Flerida ng seryosong tingin nito. Mukhang alam ko na kung anong sadya mo rito, Nene. Hindi ho Nene ang pangalan niya, Tiyo Eloy. Siya ho si Ate Flerida. Kahit kailan talaga, pilosopo kang bata ka. O siya, Flerida na akong Flerida. Ayon nga sa hinala ko, kailangan mo ang tulong ko, hindi ba? Tama ho kayo, Mang Eloy. Gusto ko lang naman din hong malaman kung bakit sunod-sunod ang nagiging kamalasan sa buhay ko matapos mamatay ang asawa ko. Dahil nagawa kang isumpa ng taong may lihim na inggit at galit sa iyo, Iha. Ho? Paano niyo po nalamang... Pumasok muna tayo sa loob, Iha. Ipaliliwanag ko sa iyo ang lahat. Nang gabing yun, pagpatak ng 12:00,
Nagsagawa ng orasyon si Mang Eloy gamit ang langis at sinindihang insenso na may halong mga halaman at ugat ng puno na kailangan daw nito para baguhin ang direksyon ng sumpa. Dahil ayon pa kay Mang Eloy, si Flerida raw ay binarang. Doon pa lang ay hindi na siya nagulat pa. Isa lang naman ang nakikita niyang may motibo na kayang gawin yun sa kanya. Samantala, matapos ang orasyon, sa isang dako ng barangay ng San Diego, hindi mapakali si Antonia sa kanyang kama. Habang katsat ang kanyang bagong boyfriend na nais makipaghiwalay sa kanya dahil sa nangyari, halos sumabog siya sa matinding galit at inis. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yun. Matapos kong ibigay ang lahat sa kanya, makikipaghiwalay lang din pala siya. Akala niya ba magagawa niya yun? Humanda siya dahil ipapabarang ko rin siya gaya ng ginawa ko sa babaeng yun. Kumusta naman kaya ang isang yun? Malamang halos naghihingalo na siya. Akala niya ba hindi ako gaganti sa ginawa niya sa akin? Lalo na kay Uncle? Nakakasiguro naman ako na siyang may gawa nito sa amin. Hindi ko siya mapapatawad. Ngunit ang sandaling pagkainis ni Antonia ay napalitan ng daing at hiyaw kinalaunan. Nang bigla na lang kumirot ang kanyang leeg na para siyang sinasakal ng sobrang higpit. Nahihirapan din siyang huminga ng mga oras na yon. Umubo-ubo siya at humingi ng tulong sa kanyang stepsister na tanging kasama niya sa bahay nila. Tulungan niyo ako! Tulungan! Matilda, tulong! Matilda! Ate, ano nangyayari sa inyo? Bakit namumulang palibot ng leeg nyo? Tsaka bakit mo sinasakal ang sarili mo? Hindi ko sinasakal ang sarili ko. Bigla na lang sumuka si Antonia na siyang ikinatili naman ng kanyang kapatid. May mga kasama kasing malalaking uod at kakaibang insekto ang kanyang isinuka. Sobrang sakit din ang kanyang lalamunan at parang hinahalukay ang kanyang sikmura na para bang may gustong lumabas mula roon. Samantala, unti-unti na ring bumuti ang pakiramdam ni Flerida nang sumapit ang umaga. Nang tingnan niya sa salamin ng kanyang leeg at ilang parte ng katawan na tinubuan ng bukol, napag-alaman niyang kusa yung naglaho na lamang. Wala ring iniwang peklat na parang hindi yun nangyari kahit kailan na siyang ikinagulat niya. Ganon kalakas na albularyo si Mang Eloy. Kailangan ko siyang bayaran sa kabutihan niya kung ganon. Tama lang siguro na ibenta ko na ang sakahan at bilang kapalit sa kabutihan ng magtsuhin, susurpresahin ko sila ng magandang balita. Walang naging hadlang sa proseso ng pagbebenta ni Flerida ng sakahan nila. At ng araw na yun, nilakad niya rin ang papeles para bilhin naman ang kalahating ektarya ng taniman na nasa tabi ng kubo ni Mang Eloy. Naalala niya kasi ang pangarap at gustong gawin ng tiyuhin ni Zenon. Gayong wala itong pag-aaring lupa. Gusto raw nitong magtanim para hindi na nito kailangan pang dumayo sa kabilang bayan para bumili ng gulay at prutas. Libre kasi ang panggagamot nito at tanging gulay at bigas lamang ang tinatanggap nitong kabayaran sa tulong nito sa ibang tao. Kaya yun ang naisip ni Flerida bilang kabayaran sa tulong na ginawa ng magtiyuhin. Ngunit bago pa makaalis si Flerida ng hapong yun para puntahan si Mang Eloy, naging panauhin niya si Kapitan kasama si Antonia na balot ng mga sandaling yun. Sumugod ang mga ito sa kanyang kubo. Flerida, lumabas ka riyan! Harapin mo kami! Ano na naman hong kaguluhan ito, Kapitan? Ano ho bang kasalanan ko para ipatawag niyo ko ulit? At kayo pa ho mismo ang pumunta sa bahay ko? Huwag ka na magbaang maangat pa, iha. Alam naming ikaw ang may gawa ng kakaibang karamdamang nangyayari sa amin ngayon. Nasisiguro niyo ba yan, Kap?
O baka naman dahil na naman sa paratang ni Antonia kaya nyo nasasabi yan. Bakit? Hindi ba totoo? Tingnan mo tong ginawa mo sa akin. Nagawa kong hiwalayan ng boyfriend ko dahil sa'yo. Napakawalang hiya mong babae ka. Hindi kita mapapatawad. Siguraduhin nyo lang na may ebidensya rin kayo maipapakita. Dahil pwede ko rin kayong kasuhan ng maling paratang nyo laban sa akin. Sigurado ka ba, Antonia, na may kinalaman nga si Flerida sa nangyayari sa'yo? Baka naman gusto mo lang din ako ipahamak, iha. Totoo ang sinasabi ko, Kapitan. Kagabi lang... Hindi. Bakit ayos ka lang ngayon? Dapat nagdurusa ka rin katulad ko. Hindi. Ano ito nangyayari? May mali. Dapat halos hindi ka na makabangon pa. Bakit nakakatayo ka pa rin? Anong ginawa mong babae ka? Dapat naghihingalo ka na ngayon dahil sa... Nagtaka ang kapitan sa mga binitiwang salita ni Antonia. Kahit si Flerida ay hindi yun inaasahan. Mukhang sa bibig na kasi nito nang galing ang katotohanang may kinalaman nga ito sa nangyaring pambabarang sa kanya. Ibig sabihin, ikaw ang nagpabarang sa akin? Kaya ganyan ang naging kondisyon mo dahil bumalik lang sa iyong sumpang ipinataw mo sa akin. Hindi totoo yung binibintang mo. Ikaw mismo may gawa nito sa akin. Tama si Antonia, Kapitan. Nung nakaraang araw lang ay halos hindi na ako makalakad pa. Pero may tumulong ho sa aking manggagamot na kung hindi dahil sa kanya, baka pinaglalamayan na rin ako. Sobrang saya siguro ni Antonia kung nangyari ngayon. Pero dahil sa pangontrang ginawa ng tumulong sa aking manggagamot, bumalik sa taong yan ang sumpa. Kaya nga may kasabihan tayo na kung ano ang ginawa mong masama sa iyong kapwa, doble naman ang kapalit ng karma sa iyo. Sinungaling kang babae ka. Wala akong kinalaman sa pinagsasasabi mo. Ikaw ang sumumpa sa akin kaya ako nagkaganito. Ngunit mukhang nakaramdam ng takot si Kapitan dahil napaatras din ito nang makitang seryoso si Flerida sa kanyang mga sinabi. Humingi lamang ito ng paumanhin at nagpaalam ng umalis. Sa pagmamadali nito, hindi na nito pinansin pa si Antonia na panay ang pagdadaldal. Kahit pinagtitinginan na sila ng mga nakikiusyoso sa kanila. Sa inis nito, sumunod na lamang to sa kapitan ng paika-ikang naglakad. Nang sumunod na araw, nabalitaan na lang ni Flerida na nakulong si Mang Goryo dahil sa kasong pagmumolestya ng isang nurse sa ospital. Hindi naman pala ganun kagrabe ang tinamo nito at nagpanggap lamang para makuha ang gusto nito. Hanggang sa makitaan din ito ng senyales na nagdodroga ito. Kaya matapos malaman ang balitang yun, tuluyan ang napanatag ang loob ni Flerida. Dahil mukhang nakamit niya na rin ang hustisyang nararapat para sa kanyang asawa. Nang muli niyang balikan ang magtiyuhin, doon niya rin nalaman kay Mang Eloy na may kakayahan ang kanyang mga mata na makita ang saloobin ng isang tao. Kung ito ba'y mabuti o masama. Nakikita niya naman sa magtiyuhin ang mabuting hangarin ng mga ito, lalo na nang halos maiyak pa si Mang Eloy sa sorpresa niya para dito. Mang Eloy, maraming salamat ho sa inyo. Maliit na bagay lang ho itong nagawa ko. Salamat din at nagamot na rin ang tuluyan ng pamangkin ko at hindi na namin kinailangan pa ng matinding gamutan para gumastos na malaki. Salamat dahil nalaman naming nadamay lamang siya sa sumpa ko. Walang problema, iha. Maraming salamat din sa ibinigay mong tulong sa akin. Malaking bagay ito. Kaya anuman ang kailanganin mo, handa rin kitang tulungan. Narito lamang ako sakaling kailanganin mo ko. Aasahan ko ho yan, Mang Eloy. Sa ngayon, makikipagsapalaran ho muna ako sa lungsod. Para na rin ho hindi na ako magawa pang balikan ng mga taong yon. Mabuting tao ka, iha. May magandang balita ring naghihintay sa'yo sa iyong paroroonan. Matuto ka lamang magtiwala sa Diyos dahil siya rin ang higit na makakatulong sa'yo sa huli. At mula nga noon, ay linggo-linggo na ring nagsisimba si Flerida sa kanyang nilipatang lugar. Natutunan niya ang magpatawad at palayain ang sarili sa nakaraan. Wakas!